Makaigsunan may hapon. Oras atong sibihan din makaigsunan alas 2:32. Niya kita na no kadin makaigsunan sa Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, Philippines. O ang atong panahon karon makaigsunan murag kaulanon, kita natong kalangitan nga medyo dagom. Basin sa dili madugay, muulan na ni mga kaigsunan. Sa atong pagpadayon, mahitungod din ang atong programa din mga kaigsunan sa social media. Atong ipadayon, pakisgot kining mahitungod sa True Church, ika-unom nga bahin sa pag-discuss nato mga kaigsunan. So mala sa kong gingon, kini siya usa ka broad nga topic tungod kay kini nga kasaysayan taas-taas nga milangtod kini nga mga kaigsunan sa hantod pa ngadto sa 1929 gikan sa tuig 30 nga din si Jesus Christ nag-establish iyang church. Ug taas-taas kini nga panahon nga atong ika sugilon kaninyo mga kaigsunan. Sumala sa nalatid sa kasaysayan. Ang akong testigos din maong gingon mga kaigsunan nga kasaysayan, history, is my eloquent witness of events that had transpired during the reign of the papacy, during the time of Dark Ages. Ang kasaysayan sa kalibutan mga kaigsunan, kung ang usa ka tawo interesado mangita sa kamatuoran, sulod mo og library. Kay naa diha mga kaigsunan ang mga kamatuoran. Ako ga-research ko sa Mountain View College, dito sa Naval Institute, Biliran Province State University, dito sa Naval Biliran. Nag-research ko diha mga kaigsunan. Sa San Isidro College, dili sa San Isidro, San Agustin Institute of Technology din sa Valencia City. Nag-research ko diha. Ug dinhi sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Nag-research ko diha mga kaigsunan. Ug misuroy ko nagkadaya nga mga dapit sa mga historical sites aron dugangan nato mga kaigsunan ang mga evidences nga atong ika-present kaninyo mahitungod din pagtuon sa kasaysayan, ilabi na sa Daniel o sa Pinadayag. Kining duha ka libro mga kaigsunan, wala magakita ang mga authors ani, si Daniel ug si Juan, wani mag-abot. Tungod kay si Daniel diya sa panahon sa BC, before the birth of Christ. Kunya si Juan, no? Diri na sa New Testament, after the birth of Christ. Sa mga estimated mga nasa mga tuig 90 nagigsunan, tuig 90 nga diin si Apostol Juan nagsulat ini nga Pinadayag. O kini nga kasaysayan mga kaigsunan ato sumala sa gingon din nga ang prophecy rather usa kini ka world history written in advance. So magpasalamat ta mga kaigsunan nga pinaagi nini ato makita nga unsa di ay ang mahitabo sa ulahing mga adlaw. Kung mudungaw ka sa libro ni Daniel nga diha makita ang future ug sa Pinadayag, atong mahibaluan ug unsay tuwa sa unahan pinaagi sa mga propeta. So pinaagi ni mga kaigsunan kay prophecy pa man kini ang uban nga hapit na mahuman kini nga prophecy magigsunan. Ang uban nangatuman ang uban sa dugay na nga panahon. Sama sa Daniel 2. Nangatuman na mga kaigsunan. Daniel 2. Kunya hangtod niabot kini ngadto sa kining gitawag nga dito katong dako nga bato. Muna atong ginapaabot nga ang dako nga bato nga gikan sa pangpang bukid milapdos ngadto sa dakong larawan. Kunya katong dakong larawan na pulpog ug wala na ikita.
asa gibunalan sa bato ang larawan mga kaigsunan diha sa iyahang tiil. Kaya ang atong panahon karon naa na sa lapalapa sa metallic image sa Daniel 2. Wala naman tong Babylon, Medo Persia, wala na to. Dayon ang Grecian Empire wala na. Niya na ta mga kaigsunan sa last nga empire, mga Roman Empire. Ug hangtod karon ang puthaw nagisagulan og yuta nga kolonon. Ang ligon ani maong putaw mao ang Roman Empire. Human sa pigan Rome mga kaigsunan, sulod sa 644 years, mibanos ang Papal Rome nga diin mikuha kini sa panahon sa gitawag og Dark Ages, di 1260 years prophecy, 60 days prophecy sa Biblia. Diin ang kahulugan ni ana is 1260 years nga na-terminate kini ni adtong 1798. Gunya nakabalik kini nga power ngadto pagka February 11, 1929 pinagi sa usa ka treaty ni Cardinal Gaspari o Benito Mussolini sa Italy. So niya na ta karon mga kaigsunan sa lapalapa nga period nga diin dili madugay kanang bato nga gikan sa bukid nga milapdos kana sa tiil. Mao kato si Jesus Christ. Mao na ang last scenario nga ato makita nga ang bato sumala pa sa record sa Biblia. 1 Corinto 14 nga mao si Jesus Christ ang bato. O kini nga iyang gingharian muhangtod kini sa walay katapusan, kini nga gingharian everlasting, kini nga gingharian. O ang mga tanang nga gingharian dinhi sa yuta, mga hanaw mga kaigsunan. Tungod sa gingon sa pinadayag 16 ang kalagot sa Ginoo, iyang kasuko, iyang ibubo ngana sa mga nganhin na niyo tao ug ang tanan nga mga building din sa yuta mga kaigsunan, mga hanaw, mga lumpag, kini pinaagi sa paglinog sa pinakakusog nga linog nga na pinabugko kaulan nga tag 50 kilos. Why building nga mo pabili ni ana mga kaigsunan, bisag unsa ka lig-on ka ng building nga kaigsunan. Kaya ang ulan nga 50 kilos gikan sa langit, dili kay usara ka 50 kilos nga tulo. Petindagana nga walay building nga mo dunar niya na magigsunan, tanan collapse kunya linugon pa, mabuak ang syudad sa Roma ang gitawag nga Bantugang Babilonia, mabuak sa tulo ka bahin kaigsunan. So mo ni sa atong pagpadayon karon na ay atong tubagon din himang kaigsunan gikan kang bin Burhagahi. Doon na iyahang mensahe kagapong adlaw nga wa nato nabasa mga kaigsunan. Mato pa niya, kinsa man ang puli ni Pedro sa pagka papa, mato pa niya. Mga kaigsunan, sa inyong history, sa Roman Catholic Church, inyong history, si Linus mo inyong ibutang. Pero sa Biblia, wala gisulti dito nga si Linus mo puli ni Pedro nga papa. O gwapod nga si Pedro nga papa sa Roma. Kaya si Pedro, Hudiyo. Ngunit timanan ninyo kamo mga Catholic Filipinders. Ayaw ninyo ilambigit si Pedro nga papa. Kay before sa all throughout the lifetime of Jesus Christ, that church did not exist. Usbo na ko, during the lifetime of Jesus Christ on earth, that church, the RCC church, did not exist. Dili mahitabo nga naa na siya mag-igsunan. Ngano tungod kay dili pwede nga ang mga Hudiyo, ang mga apostoles Hudiyo, gawas ni Lucas kung sa ka hintil nga na-convert. Dayon si Jesus Christ pure nga Hudiyo kay gikan ka na sa banay ni Juda sa kaliwat ni Israel. Mga kaigsunan Hudiyo.
Unya kanang inyong allegedly giingon nga nagtukod og mao nga iglesia ang gingalan Roman Catholic Church, Apostolic. Di na mahitabo magkaigsunan. That's a false claim. False claim. False claim na siya. Dili na tinuod. Tudor Mateo Sukul, Alicia Esteban, hello po. Good afternoon, Sir Rinaldo Condino. May hapon po. Neil E. Sabroso, maayong adlaw di ako. Murag tuan ni karon sa Europe, siguro ako ni pagumangkon. Salamat sa inyong pag view nining ato broadcast karon. Now, ang pangutana din kinsa ang puli ni Kristo? Sumala sa ako gingon sa inyong record, si Linos. Ang unang pope ninyo sa inyong record si Pedro. Inyuhan ang kanang gingon sa list sa mga popes. Inyuhan na. Pero discrepancy ka na nga list ng kaigsunan dahil discrepancy na. Kanay uban diha nga nagsapaw sa pizza. Naku listahan anak. Sa tanan gitawag ninyo mga popes. Nagikang kang Pedro inyong listahan. Paingon nga to sa nganhina kang Pope John Paul the 6 man siguro to. Ang tama na inyo ang record. Pero si Pedro sultihan talang ka. Inigsuon nga tambag. Walay record nga si Pedro Pope sa Roma. Sumala sa akong giingon nga about the bishopric record Peter in Rome is silent. Silent amo manang kong anak nga wala may record. It's a non-biblical claim. It's a non-biblical claim. That is an false claim. Kana nga inyong ginahimo false claim kana siya. So, di ko din asa mabasa nga ang magsangyaw mga pastor. Kaya sa dahil imuhang kwan, pagtuo. Ang gasa sa iglesia, Episo 4:11, mga apostolis, muna magpalaganap sa pulong sa Ginoo. Katong gisugo ang mga apostolis sa Mateo 28. Panglakaw ka mo, himuan ninyong tinunan tibok kalibutan. Muna gisugo sa Ginoo mga apostolis. Dahil yung kinsa pa, ang mga pastor, isa pa, mga ebanghelista. Sa karong panahon na kami na, mga evangelist, ang nagsunod niya na. Kaya naka-record yun na sa Bible, mga ebanghelista, mga magwawali. Muna, ang Mr. Gahi. Dayon, asa mabasa ang doctrine sa Yawa gikan kang Renato Dimana. Okay. Sa 1 Timoteo 4 ato mabasa diha mga kaigsunan nga kanang priest celibacy nga nagapilit sa mga tao sa dili pagminyo, sa dili pagkaon sa mga karne nga gitugot sa Dios. Tuluuhan ka na sa Yawa. Kinsa may nag-adaptar niini. DRCC Church. Kanang dili magminyo ang pari mo man priest celibacy na nagdumili sa pangasawa. Naon sa may resulta sa diha nga pugnan ninyo ang tao nga dili magminyo sa may resulta. Ang himuon ani sa mga kaparian magtimo-timo na lang dito sa gawas. Magtimo-timo na lang dito sa gawas. Muna yung labing tinood. Muna yung nagkakita mo karon. Pwira sa nagtinarong nga lunod patay yun nga dili sila hilabot og babae. Pero kasagaran karon lang bago pila to ka kaparian 82 ang naka-record karon bago nga na-involve sa mga kining sa mga immorality nga mga buhat mga kaigsunan. Dito sa Pilipinas siyam dinhi. Muna yung resulta
na kini nga press celibacy mo ni magdalag hugaw sa inyong simbahan. Sukat pa ni sa unang panahon. Si Pedro minyo man. Minyo man si Pedro na yugangan. Buhat 8. Na yugangan si Pedro. Unya, kining gingon din nga kanang abstinence from meat. Dili magkaon og garni sa adlaw nga Biyernes Santo. Kagisa man nagdoktrin, inyo man na. Ang nakakuan lang ninyo kay inyuhang gi-adapt. Doktrina si Yawa inyuhang gi-adapt. Nga naman, klaro man sa pinadayag 13, nga ang Yawa man naghatag og authority na anak. Gahom og trono. Mo naghatag na anak. Klaro na. Ang midawat niya ng authority maong Roman political power. That Roman political power is the Church of Rome. Prangka ni, real talk ni, mga kaigsunan. Real talk. Okay. So, kanang duha ka doctrine, priest celibacy, o abstinence from meat during the appointed days, mga holidays, mga kaigsunan, gi-adaptar sa simbahan Romano Katoliko. So that's the doctrine of the devil. From the devil. Okay. Sunod na imong pangutana. Sir, makabarog ka sa debate gamit ang imong mga references. Dugay ra. Dugay ra. Sa debate namon Isok Fernandez, usbon ako sa Musuan. Akong giingnan si Isok Fernandez. Ikaduha na namong debate. Kay primero namong debate 1983. Pagkasunod, 2011. Sa ikaduha na mga debate, sa grandstand sa Central Mindanao University, ako siyang giingnan. So may topic na ito, Brad Sok. Kay Biyernes pa sa hapon, ng abot na si Sok. Unya ang ilang sakyanan ng ground round diya sa compound sa Central Mindanao University, dalag Migapon. Sige, yaw-yaw sa krasada nga ginaimbitar ang mga katawhan sa debate sa Domingo. Kadto na ground sila Sabado sa buntag. Paingon ako sa simbahan, miagi sila sa balay, mihunong. Umingon, ayaw kalimot sa atong appointment, ugma dito sa grandstand. Alauna sa grandstand, pagka Domingo, kay Sabado man tuntumura. So muna mag-iigsunan, akong ginan Sok Fernandez. Pagkita na mo. Unsa nga topic, Brad. Pero nakapangandam na ko, nga kini True Church yun eh. Ingon siya, True Church. O sige, pamatud eh. Nga ang matuod nga iglesia ang Roman Catholic Church. Sumala sa Biblia. Dili siya masugot. Gusto niya nga referensyahe. Akong giingnan, why referensyahe? Ang Seventh Adventist Church makabarog. Bible and Bible alone. Without using references. Adi siya masugot. Ingon siya nga, brother, referensyahe lang ta. Pero, ang labing tinuod, ang akong gusto, referensyahe. Kay doon ako'y dalang nga duha ka bag nga mga references ng libro. Ngawa siya magkamatikod. Hingsokol man siya. Kaya ba po yan gusto, referensyahe. Niya doon ay unom siya ka libro mo dala. Niya, sabay na yung tabo, pag-abot sa stage, nangilog. Nangilog. Duha ka, usa ka libro iyang nailog o usa ka Catholic Faith Defenders Journal katong siya nagsulat. So sabay na hitabo, hilamos. Hilamos. Kapag mahuman ang debate, isibat. Kaya nakita sa moderator na president namo sa Central Mindanao University Employees Association, mao si Master Aurelio Galupo, gipaundang si Sok Fernandez. Kung sa baksing pa, hubog glab, itsa to alya. Nga naman makaigsunan, murag save by the bell si Sok Fernandez. Sa iyang kauban nga, Katoliko nga, itong gipili na mga moderator, ako ang putong amigo. Yung sugot na lang ko, ako ang putong amigo. So nakita sa moderator nga alkansi, tungod kay naunay sa tari si Sok Fernandez.
Plus na pa newspaper nga ang Vatican may kumpirmar nga ang mga pari kapag rape o mga madre. Di man ko ninyo ana makiha kay sa newspaper man. Philippine Daily Inquirer. Sa libro na ako, Armageddon Down, akong ibutang dito. Tuwa ditong istorya naman ni Sok Fernandez nga siya panahon sa debate binastos in front of professors, staff, students diya sa grandstand sa CMU. Ang amo sabot kaupat may mo puli-puli barog tag 10 minutes or 15 minutes kaupat may puli-puli barog kaupat kong barog kaupat pud siya walay cross-examine din interval wala kundi dito na sa paghuman sa presentation dito na ang cross-examination gisabutan na namo sa moderator og ni Sok Fernandez nagdala pa sila nag-video ang sabi na hitabo nagkamamo man si Sok nagkamamo gipaundang sa moderator sa pasangil nga mo adto nagmabiyaan si Sok sa barko dito sa Cagayan de Oro kay mularga na pa yung Cebu munay iyang pasangil. So karon si Sok Fernandez mga kaigsunan sa iyang pangatarungan na unay ragyod siya sa iyang tari. Katong journal nga akong ipakita sa inyo na madasara may isa karon kuha man ako dandal sa gawas. May mapintas nga pagpamatay sa Iglesia Katolika? Question mark ni Brother Sok Fernandez. Usa kada kong sayop ang nahimo sa Iglesia Katolika diya sa kasaysayan mao ang makalilisa nga pagpamatay sa mga rehis. Mao kining gitawag nga dugoong inkwisisyon ug usa kini ka kaligunan nga ang Iglesia Katolika dili mao ang matuod nga Iglesia ni Kristo. Period. Kag kisa man ang sinulat, Sok Fernandez. Saan tama na? Giaon kangkon sa kapari nga kining sinalbahis naghimo sa Iglesia Katolika ang may tulubago ni mga papa sa Roma. Ito gipakita na ako sa inyo ang newspaper nga akong gilaminate kay para dili madaot ng Santo Papa nangayo og pasaylo. Nangayo og pasaylo ang Santo Papa. Pero kato bot-boton nga jando dito sa Cagayan de Oro itong July 6 man siguro to o August 6 ba to na debate. Iya itong reject ang pagpangayog pasaylo sa Santo Papa tungod sa Inquisition nga gipaghimo sa mga katsila din sa Pilipinas kauban na iyang simbahan. Gireject to ni Jando. Hasta tong sa Volume 5 Catholic Encyclopedia page 475 we admit that the Church committed grave crimes against justice and charity and summarily condemning large numbers of people to death. Kanang large numbers of people to death, muna ang 50 milyones ka mga heretics nga gisulti ni Sok Fernandez nga gipangpatay siyang simbahan. So muna ang simbahan dili gyud na tinuod nga si Kristo nagtukod ni ana. Nga naman makaigsunan kay usa ka madaog-daog nga simbahan. Cruel, tyrant, murderer, avarice, they live in open concubines. Usa ng avarice, hangol sa bahandi. Hangol sa bahandi. Si Kristo wag gani ka pararayan siyang ulo. Umigda siya. Pero ang mga pop, they dressed like Nero, acted like Nero. Ingon ana ka hambugero ang mga gitawag ninyo Santo Papa, ingon ana ka mga hambugero. Puwira ni ining atong kapanahonan karon kay mga tarong ni nga pop. Pero sa panahon sa Dark Ages, sa sulod sa 1260 ka mga tuig, kasagaran kanila almost all the Pope during that period.
were tyrant, arrogant, avarice. They live in open concubines with illegitimate children. Muna yung tinuod mga kaigsunan. Naay nag-text na ko, nga ilaha ko pa sa kahan o kaso. Akong gingnan tinud pero hangtod karon wa paghihapon. Tubagon ko na sa korte. Og inyo kong dalhon sa korte, tubagon ko na dito, dalhon ko ning akong 108 ka mga libro na akong gigamit ni ining broadcast. 108 ni ka libro. Modesty aside, kini magpamatuod. Ang kasaysayan magpamatuod. Tungod kay nangayo ang Santo Papa ug pasaylo, ang ako giyaw-yaw dinhi, ang ako gi-broadcast dinhi tinuod. Dili kay bakak. Ay Katolik piki nga depender sa malay-balay. Ang iyang ikatampo din sa social media, namutbot mga kundino. Mga ra. Namutbot mga. Hasta pod kasagaran ninyo nga mga safety. Bot-boton si kundino. Mura na taman mo, anak. Wa mo ikasaysay ba? Wa mo ikasaysay. Limbungan mo dagko. Limbungan mo dagko. Hasta itong inyong hari-hari nga si Wendell Talibong. Nasapon sa iyang tinunto. Present kunuha yung confraternity version ng Bible nga piki, tampered. Sa debate na mo ni Alvin Gitamondok din sa Valencia City, gikan Cebu. Akong gi-warningan si Alvin Gitamondok. Di ka mo gamit og confraternity Bible. Kaya kabalo ko nga tampered na. Kung sa ingon ni Alvin Gitamondok, wala ko anang Biblia, brother Ray. Wala ko. Sige. Padayon. Debate diri sa plaza sa Valencia. So dito magkaisunan, nakita na ko nga walay gigamit si Alvin nga confraternity version kay warningan na nako daan. Kay dito sa Davao, nitong 2007, kami ni Pastor Villaver, sa debate namo against ni Jonah, dito nakita ka ng tampered, kabasa ko, kakita ko. Giutruhan na po rin ni Talibong na unsa ba. So na nga, booking na yun mo. Muna nga inyuhang pang hagit mong debate na ako, gamit ang mga referensya, True Church ang topic niya CFD versus SDA. Bastila, no? So may ikabugan ninyo. Karang inyuhang mga references, mga binuang mo na. Mga binuang na inyuhang history, gisulat sa mga historian ng mga Katolik. Sa inyong mga references, muingon mo nga si Pedro unang papa sa Roma. Pero sa Biblia, wala. May ang kaluwasan dahil nato basihan. Inyuhang history books ninyo. O ka rin Biblia. Sige daw. Dili man ang references ninyo may basihan. Ako gagamit ko og reference tukma sa unsay gisulti sa prophecy. Kaya kining prophecy, panagna man Unya ang panagna din pangitaon nako sa kasaysayan. Ang iyang katumanan. O niya, nakita na mo. Iyang kasaysayan. Pag-ingon nga ang iglesia, pinadayag 12, 6, ang iglesia mo kalagay nga ito sa kamingawan, natiliugan sa Ginoo sulon sa 1260 ka mga tuig. Natuman. There's a story. Na ang record. Christianity prevails during the time of persecution. Dito sila sa mga caves, sa mga langob, sa mga kalasangan na nago sa panahon sa persecution. Dito sila na nago. Fulfillment ka na sa gisulti sa pinadayag 12, 6, 12, 14. Nga tuwa sa lasang nagtago sa wilderness ang iglesia. Muna'y fulfillment.
diya sa World Story by Jugarno. May hapon diyan ni Brother Dimi Santiago. Asa nimong ebidensya nga binuang ang among referensya namo kundino. Manong kundino. O sa mga itong referensya ninyong gamit sa kwan ni Junjun na dito sa Davao. Binuang man to. Tampered. Tampered to nga Bible ninyo. Naag-record sa Catholic Encyclopedia na sa ako ang record. Catholic Encyclopedia about sa mga Bible. Nga kanang confraternity nga Bible, altered ka na. Altered ka na. Kana siya. Hingsamot ka altered, kagitap-tapan ang Mateo 16:18. Klaro man katong gipakita ng talibong gamit sa Iglesia ni Cristo, Care of Manalo. Tampered. Ang inyong mga references ninyo, mga kuan, sinulat sa mga Katolik ka mga kuan ba? Mga historian. Sa church history, di ko ninyo maila doy. Niya sa gilingkuran, sandigan na ng cellphone. Na dire, a guide to history of the Roman Catholic Church until the Council of Trent. Volume ni siya. Volume ni siya. Asa po mabasa nung kundino nga dili mabasa sa Biblia ang nga si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roma. Kaya di mabita mabasa sa Biblia. Nabaday. O sige, ipakita daw teksto nga si Pedro unang Santo Papa sa Roma. Ipakita daw kuno sa Mateo 16. Sultihan ta ka. Heart to heart ni istorya ni. Inigsoon. During the lifetime of Jesus Christ, the Roman Catholic Church did not yet exist. Wala pa siya mo tunga ang Roman Catholic Church. Ayaw ninyo pagtunga nga si Pedro gitudlo sa Ginoo nga unang papa sa Roma. Kay naay mga history books na ako diri. Nagpamatuod nga makalipas ng ilang daang taon, after several 100 years, ang pangalang Papa ay ibinigay sa Bishop ng Roma. Kaklaro, na. Wala ipapado sa first century. Dito ilabi na sa pag-establish ni Kristo sa iyang simbahan. Wala. Okay. Dayon, Louis Agbiani, God bless sa program tayo, Ray. Okay, salamat. Salamat. Akong kauban ni sa 3:30. So muna mga kaigsunan nga magdison gyud mo pabarog. Kay ug magkapabarog pa mo og Bible alone. Kadto si Sok hingsukol na to. Nga walay referensya hay. Tungod kay dili siya makabarog kung walay referensya, kung truth church ang isgutan. Ana. Pero mikagat siya sa akong ingon nga way referensyahay. Kaya akong una-una, mulugnot yun eh. Mulugnot yun eh nga referensyahay. Pero ang ako gusto, referensyahay. Kay dabu-dabuhan ako siya og historical citation. Duha ka bag nga libro ang ako gidala. Gawa niya makita. Paulanan ko ni si Sok og historical citation. Alang sa inyo ang kasayuran. Ana. So sa may mo, di sibat, bahag ikog, pangutanan ninyo Sok, di ba, kaduha na siya ngilog diri og libro. Nakita man na diri sa mga Adventist, mga panahon sa debate, sa mga profesor sa inyo. At si engineer Severino Cupida, engineer sa physics department, na atong tungura. Mrs. Kurayag, na atong tungura. Diya sa cashier. Naay mga daghan ng mga tao na itong tungura. Sa grandstand. Puno ang grandstand. Naapay nag-video. Sa diya nga nangilog si Sok ug mga libro na ako. Ang katong ilang video man, gibiyaan ang kamera. Gibiyaan. Matay na rabato yung taon to. Video man. Katong usapod nga, si FD nga, nanumbag na ako.
Di pala dugay, namatay na. Makagaba ng evangelist kung inyong binuangan. Makagaba doon. Busa ayaw mong sigig binuang. Oh. Katong nagtiyo na ako og armas dito sa Agusan. Los Arcos Prosperidad, Agusan del Sur, samtang nagwali ko. Way back 1980, gitiunan kog pusil, samtang nagwali ko. Human atong wali, gipatay siya sa mga NPA dito itong dapita. Oh, Castillo ang apelyido. Unay siya siyang pusil. Muna nga, kamo din inigsoon. Kini mag-inigsoon na tag-istorya. Ayaw mo sigig pang-ingon nga, kapamakak. Kaya gagunit ko mga libro. Gagunit ko og libro. Kini o. Dako ni nga libro. Gagunit ko. Sumana ko, hingato bang bago ninyo nga walay mga referensya? Daghan nga referensya nga akong ginagamit. Gagamit ko mga referensya. Basta Daniel and Revelation. Mao nang gihatag sa Ginoo sa ako nga talent. Daniel and Revelation. To God be the glory. Yan ang gihatag sa ako nga talent. Kay pinagi nini, magkasulti ko og tama. Kina ako'y gitamdan. Kung nagpiano pa ko, na ako'y kanabang magpiano bitaw ng mga pianist, kana sila ginapakli-pakli, na ilang ginatamdan nga nota. Kana. Sa ako pagwali din gatamod ko og mga libro. Alang ni ini nga katuyuan. So ingon ni ana ang kamaturo magigsunan. No? Nagitawag din nga DNA test. Kung mag-DNA test gani magigsunan, paralitan sa kabata. Sa panahon nilang panahon nilang King Solomon. Doon ay duha ka buring ng anak. So sa kabalay, pulos ng anak. Pagkabuntag mo sa kabata, namatay. Ang isa buhi. Pagtanaw sa inahan nga nadatugan niya yung anak, grabing katulog. Iyang gibalhin ang buhi nga bata nganha niya o iyang patay nga bata gibalhin nga to sa pikas. Pagkabuntag lalis nga matod pa siya sa kaayo ra sa akong anak. Nya kini namatay na. Miabot nga to sa court ni King Solomon. Si King Solomon nagdala og espada. Senyor Hari, kanang bata ako na. Mingong butong isa nga. Ako po na bata. So, si King Solomon nangayo mag-wisdom sa Ginoo. Kato napili siya nga hari sa Israel. Pangayo, kung sa imong pangayoon. Lord, give me knowledge and wisdom. Gihatag sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo. Nakamati ko si Solomon. Nasamtang miingon tong tinuod yun ginahan. Na Senyor, ihatag na lang ng bata nga to siya, dili lang tikason. Pero gusto atong inahan nga kining namatay ng iyang anak, Pikason. Nakasin si King Solomon tungod sa wisdom magyatag sa Ginoo nga Pikason ng bata iya hatong silbi pamaagi aron sa pagdeterminar hain nilang duha ang tinuod. Mingon ang tinuod nga inahan, ihatag dala na dito, Senyor Hari. Saya, ayaw lang Pikasa. Pero ang isa mo ingon, Pikaso ng bata. So, ang verdict is, ang bata gihatag ngadto sa inahan nga nagpakiluoy nga dili lang Pikaso. Muna ang ilahang sa ato DNA test karon magigsunan. Sila walay gagamit og chemicals, sa una karon gagamit og chemicals. Maghuhag samples, muingong ka kanang bata mo ng anak. Bisag ako ng anak. Muingong ka nga imuha ng anak.
Di, budang po sa gobyerno. Pag-abot sa gobyerno, mag-DNA test. Kuhaan kong samples. Kuhaan po sa katong claimant, kuhaan po itong samples. Di na sa part siyang body, si kuhaw na na. So dito examine mga kaigsunan. Unsay meaning sa DNA? Deoxyribonucleic acid. Informational molecules contained in the nucleus of every living cell that transmits all genetic informations. Muna yung meaning. Kada mga kuan nga makuha din sa tuwa panahon sa DNA test. Sa ato lawas nga kuhaon sa mga mag-perform. Ang akong cells ug sa akong anak mujibe gyud na. Kaya ako man siyang anak, ako man na siyang dugo. Pero katong claimant dili. Sa mao nga pagkagi, kung ang imuhang doktrina sa imong simbahan mo claim ka nga si San Pedro Papa sa Roma, si San Pedro maong head of the church. Ang Biblia nag-ingon, Christ is the head of the church. Kadaghang teksto. Unya na giingon diri nga si Pedro mo ulo sa iglesia. No. Perting sa iyo pa. Christ is the head of the church, dili si Peter. Yung may umbol mo si Peter o ng Papa sa Roma, samot na. Pulos palpak ang inyong hangwa, pangatarungan, pulos palpak. May nga hapon, di Santiago, sa imong pangidaron, makagaba na gyud ka. Pero, kanang im panangil, o pagpanglingla sa mga tao aron tuhan nimo nga daotan ang Katoliko, ikaw yun ang magabaan. So, gabaan. Nagtuo ka nga dili daotan Katoliko? Ara diri sa balay. Ako ihikyad sa imo ng tanang libro nako. Bisag adto na lang ka kang Wendell Talibong na may 12 volume sa Catholic Encyclopedia. Basaha from volume 1 to 11. Ayaw na lang tong 12. Kay kuan man to, index. Naana sa ako diri. Kung interesado kang mangita og kaluwasan Mr. Jimmy Santiago, basaha to. Makita nimo nga ang iyang gani binuhatan dito dili mao. Ana? Hawa diya. Oh. Usa giyon nga pagatuhan nimo nga daotan Katoliko. Ang simbahan Romano Katoliko, wa man gud magtuon sa Daniel and Revelation. Wa man gud mo magtuon. Luoy kay mo. Balunan ni kining akong istorya karon, balunan ni pagkikita og pastor sa Seventh Adventist Church. Balunan ni nga kamo luoy kayo mo kay wa mo magtuon sa Daniel and Revelation. Oh. Kay ang sa Daniel City 25 ikaupat nga gingharian mo ang Roman Catholic Church. Ikaupat nga gingharian. Kadang ikaupat nga gingharian, giingon diha nga makalilisan kini og dagway, dili masabot nga klase nga mananap. Di masabot nga klase nga mananap. Ngilad og dagway strong. Unyang iyang kuko, mga putaw. Dili masabot. Unya doon na siya napulo ka buok mga sungay o pito ka buok ulo. Ang buot ay pasabot ay itong magigsunan nga, matong Roman Empire. Roman Empire, kadto siya. Muna nga, kanang Roman Empire, nag-consist ka na siya sa Pagan Rome o Papal Rome. Kaya ang Pagan Rome, taman naman sa 476 AD, di ara siya taman. Kaya na-collapse. Whose last emperor was Romulus Augustus. That's the end of Pagan Roman Empire. From 168 BC, paingon sa 476 AD. That is a period of 644 years. Sunod na, there was a vacuum of power. Pagka 538 AD, kigsunan, muna nga ang Pope misaka nga to sa trono sa mga Caesars because they were the only institution that survived during the collapse of the Pagan Rome. Ang papadura ang Roman Catholic Church ta.
ang nakasurvive. Sa world history by Lugardo, to dito sa lamisa na ako karon, giingon dito. With the collapse of the political powers of emperor, the people look up to the leadership of the Christian Church, which by then was firmly established, for it built its organization when the empire was still strong. It became the most influential institution in the Middle Ages. Gradually, it took upon itself the powers that once belonged to the state, as restoring order, settling differences between individuals, kingdoms, and nations, and administering justice. Lastly, the organization of the church, patterned after the political organization of the empire, reached out and touched all classes of people. Kanang libro ha, tuwa dito sulod sa balay. Tuwa dito. Nang akong yaw-yaw karon. Nganong na-memorize na ako na? 30 na ko katuig o binasaan ang libro. Sultihan tala mo. Or almost 30. Pag binasaan ang libro ha. Muna nga, ang Roman Catholic Church sa Daniel 7:25 gitagna diha nga ang sunod nga power sa pagan Rome mao ang Papal Rome. Mao kanang little horn. That little horn, ang iyang power is ecclesiastical, power of the church and power of the state. Kaysa Philippine Constitution nato sa topic nga Philippine government on transition. During the Spanish time, the Roman Catholic Church arrogated the power of the state. What is arrogated? Yang gisakmit without legal right. Philippine Constitution na, di na magbinutbot ng Philippine Constitution. Kaya ato na batakang balaod. Ang Daniel 7:25, grabe ka, mangtas ka ng power mo ng Antikristo. Sultihan talang ka, dautan na, Antikristo na. Musulti siya og dagkong pulong batok sa Dios. Gaangko na siya nga siya puli ni Kristo din sa yuta. Daghan mga titles, Your Holiness, Holy Father, ana ang iyahang kuan, ang iyahang mga title og daghang paguban. Bro pituna ka title. Nga iyang gi-assume magigsunon. Muna gisulti dito sa Pinadiyag 13 nga dunay siya mga bugal-bugalon nga mga ngalan. Muna yung mga prerogative sa Ginoo iyahang gikuha. Oh. Sunod, i-persecute niya ang mga tao sa Ginoo. Ang record na nagtapon og. Sunod, usbon niya ang kasuguan o ang kapanahonan. Naa ang record. Siya ang nag-perform. Giusab niya ang kining pizza. Mula 12 sa gabi, muna New Year. Di man na mao. Ang reckoning sa time is sunset to sunset man. Pag sunset, pares karon. Pag sunset nini, mawala ng pizza, sa maron pizza city ron. O, pag sunset, karong alas 6 sa gabi, mawala na ang pizza city, musugod na ang pizza 8. Diha ang reckoning of time. Giyon sa man sa simbahan, gibalhin nga to sa alas 12 sa gabi. Naadiri sa Code of Canon Laws. 2,414 ka mga balaod. Naasa ako. Dito sa lamisan ako. Alas 12 sa gabi ang reckoning of time ninyo. Tukma sa Daniel 7:25. Unya mag-roll siya sa a time, times, and dividing of time. 1 time is 1 year. 2 times 2 years. Dividing of time is 1/2 year. Sumahon kini is 1,260 days. Unya ang prophecy is 1 day is equivalent to 1 year. Sumala sa Ezekiel 4:6. Di modo, from 538 AD, kini nga power milahos nga to 1798. Pagkabot 1798, gidakop ang Santo Papa ni General Berthier under the command of Napoleon Bonaparte. Gidala nga to sa Valence, France, pagkasulod tuig dumatay while in captivity. Isa man to, si Pope Paul VI. Daniel 7:25, little on, Roman Catholic Church. Dautan ka na nga simbahan. Gisulti ka na sa Pinadiyag 17. Nga usa ka harlot. Na libro na rin, Bible. Dili ni SSD nga Bible. Dili ni SSD nga Bible. Hinulaman ko rin sa akong amigo nga Pentecostal. Kunya kay English mo na, di po siya kasabot o Binisaya. O in English kay mura o siguro po ito ka
gamay ra siguro ng iniskwelahan. Wala na niya kuha sa kuha. Sa diha nga nagkita mi, ang imong Bible na sa kuha. Diha na lang to sa mua. Mo ni. Usa ba yung komentaryo nila dire? The harlot here refers to the apostate Roman Catholic Church. Tanawa na. The harlot here refers to the apostate Roman Catholic Church. A harlot does not have a husband. This indicates that God never admitted having any relationship with the apostate Roman Catholic Church. Wala jud makiglambigit ang Ginoo ani nga simbahan. Ang Ginoo wala makiglambigit ani nga simbahan. Nga naman harlot. Usay harlot, prostitute, usay prostitute. Mubuglupad. Usa sinultihan pa sa uban nga kanang babae mubuglupad na. Buti pasabot. Kanang bang dili maayog dungog ba ang iyang kaugalingon, iyang gibaligya. Bayaran. Pero kini siya ang pagkaharlot, spiritual ni, dili ni literal. However, we are never surprised that kining spiritual fornication man is sometimes accompanied by literal immorality. Muna nga, karong bago, doon nagika-report nga ang mga pare na-involved sa mga kanang dili mayong mga binuhatan. 82 na tibok kalibutan. Kanya, siyam niya di sa Pilipinas. Siyam ba to or walo? Correct me if I'm wrong. Muna. Usa naman ka oras ang ato pag-broadcast din eh. Ako lang siguro undangon isa ni. Kaya diha siguro to tama no? Akong usbon ang imong sana pangidaron makagaba. 71 ako. Gyud. Si bintig gyud ka makagaba na gyud ka. Pero kanang imong pagpanangil panglingla sa mga tao aron pagatuhan nimo nga dautan ang Katoliko. Ikaw gyud ang magabaan. Dili ko gabaan sa Ginoo. Ana. Ang simbahan may gabaan. O sa may resulta sa ulay mga adlaw. Tanawa ra ng pinadayag 16, ikalima nga hampak sa Ginoo, kapungot sa Ginoo dito ibubo sa trono sa Lateran Palace sa mapintas ng manap, which is the papado. Dito niya ibubo. Gingon ba nga dito sa Amerika? Wala. Pero meron nga, ikalimang hambak. Dito sa trono sa mapintas si manap, which is the papado. Dayon, special mention ang Roma. Sa dihang alinugon sa Ginoo ang kalibutan. Mabuak. Special mention, Babylon. And Babylon is Rome, the code name for Rome. Babylon as harlot would be wrongly construed if it interpreted literally. Kung interpretato nga literal ang Babylon, we can be wrong. Pero that Babylon is Rome. Inyong Biblia nagsulti niya na. Code name ka na sa kining Roman Catholic Church kanang Babylon. So, Daniel 7:25 katubanan Roman Catholic Church. Kadto mo ug asay dapit ninyo nga duol mo sa Seventh Adventist Church mga pastors. Dili na mangunsa ninyo kay mga maayong tao na duol mo dito paki Bible study. Kay gusto sa Ginoo nga mga luwas kamo. Pinadayag 18, Juan 10:16, doon ako yung mga karnero nga wala pa rin yung turina. Kamu na. Dimi Santiago, kamu na. Nakita na sa Ginoo nga kamu na. Doon ako yung mga karnero nga wala pa rin yung turina, tawgon ko sila. Karon, gigamit mi, pagpanawagan ka ninyo. Pinadayag 18, 4. Gula ka mo katawhan ko, o kamo gihapon na. Aron dili ka mo maka-apil sa iyang hampak. Kaya ang iyang kasalanan sangko sa langit. Kasalanan sa Babylon, kasalanan sa Vatican, Roman Catholic Church, sangko sa langit. Nagdid siya og barko, mga barko. 208 ka mga barko. Iyang gisulong dito ang kwan.
mga Turks sa Battle of Lepanto. Nag-lead siya og army, mga Navy. Gigiran niya mga Muslims. O, anak kadautan. Tingin ko kadautan, dautan yun. Sa panahon sa crusade, Santo Papa gyapon gauna. Magbasa ganay mo history, ayaw ninyo ibaya sa inyong kagalingon. Ibutang sa neutral una inyong kagalingon. Ibutang sa neutral, habwaan ninyo sa inyong pagtuo, habwain. Kaya ron ang Espiritu Santo magtudlo ka ninyo nga sa right path. Ingsunan. Muna, ang tinuod niya, tao mo sa Ginoo. Pero, kung dili mangyud mo mugula diha, kay magpagahi ra gyud mo sa inyong mga ulo. Diha ra gyud mo, kay mutuo mo gyud mo nga muna, kurog man mo busulti sa Papa, masugot mo dayon. Ana, dili mo katawan sa Ginoo, sultihan talaga. Basta magpabilin ka diha. Magpabilin gani ka diha, apil ka sa kastigo sa Ginoo. Unang matagamtaman nimo kabahong katong nagdala og marka sa mapintas sa manap. Unsay marka sa mapintas sa manap? Sunday worship. Contrast ka na. Spurious Sabbath ka na. Sunday worship. Dili na may original nga Sabbath. Sunday. Ang the seventh day of the week, which is Saturday nato karon, mauna ang tinuod nga Sabbath. Sunday, spurious, not original. Hinimo ra na og tao. Ang dunay marka ni ana, pagkadawat og marka, inig-implement na sa Sunday law, kay napirmahan naman ni Trump. So kana siya, maigo yung ka sa kastigo sa Ginoo. Mapait nga kabahong, hapdos nga kabahong. Hubag nga mablukop imong lawas. Ana. So aron maiingon ka nga dili ka maigo niya ng hampak. Gula diha. Gula gawas. Stop your connection. Ayaw nagsigig support anang simbahan. Kaya magsigi kag support, ang mga tao sa kanhing panahon nagsigig support sa anang simbahan. Gipinansi na to sa gira. Tanawa ang volume 8 sa Katolik Encyclopedia. Stilandoy. Nadia. Pinans o gira. Santo Papa. Volume 8 na. Apostolic Camera tanawa, Apostolic Camera ang title. Finance Ugira. Crusade dito. Para ipatay sa mga Muslims. Luoy kayo mga Muslims. Ano? Nga naman tungod sa kahangol, hangol sa bahandi, hangol sa bahandi, hangol sa bahandi, kanang maong simbahan. Pero sa may tabos, wala mga adlaw. Katong mananap ng pintas ng iyang gisakyan, sumbalikon siya og kaon. Kaya nagsakay man to diya sa likod, nagkabayo. Sumbalikon siya og kaon, buot pasabot ang iyang mga substance, ang iyang mga wealth, kuhaon ka nagbalik, ilugon ka na gikan kaniya. Kaya nakasense ang mga hari, kalibutan, nga nailan sila sa mapintas ng mananap. Nailan sila sa simbahan, sa babae, nga nagdumala sa Roman Empire. Yan ang isa tataman. May hapon o salamat.